Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay narito tayo sa magandang Galilea, ang rehiyon ng ministeryo ni Jesus, kung saan ginawa niya ang karamihan sa kanyang mga himala. Sa mga tubig na ito, naglakad siya at dito niya pinatahimik ang bagyo. Ngunit ngayon, makikilala natin ang isang lugar na, ayon sa mismong mga salita ni Jesus, mas masahol pa kaysa sa Sodoma. Anong lungsod ito? Capernaum. Tuklasin natin ang lungsod, unawain kung bakit ito isinumpa, at alamin ang malungkot nitong katapusan. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Baka nagtatanong ka tungkol sa maliit na boteng suot ko sa leeg. May lamang lupa mula sa Temple Mount. Kaya dala ko ang kasaysayang biblikal. Noong 1999 ilegal na itinapon ang lupang ito para burahin ang ating nakaraan. Ngunit nailigtas ito ng mga arkeologo sa Temple Mount Sifting Project. Maaari kang magkaroon ng bahagi ng kasaysayang ito at suportahan ang mahalaga nilang gawain. I-scan ang QR code o tingnan ang link sa ibaba para sa espesyal na regalo ngayong holiday. Dito sa tabi natin, makikita natin ang mga labi ng Capernaum, o gaya ng tawag natin sa Hebreo, Capharnaum, na ang literal na ibig sabihin ay ang nayon ni Naum-Nahum. Sino ba itong si Naum? Hindi natin alam. Malamang hindi ito tumutukoy sa propeta. Pero ang alam natin ay ang lungsod na ito ay itinatag mga 2,200 taon na ang nakalipas, noong panahon ng Rasmunyo. At noong panahon ni Jesus, isa itong maliit na baryo ng mga mangingisda na may humigit kumulang 1,500 naninirahan. At natuklasan ng mga paghuhukay ng arkeolohiya ang baryong ito simula sa lumang pantalan na matatagpuan noon sa mga tubig dito sa dagat ng Galilea. At natagpuan din nila ang maraming simpleng bahay, gaya ng nakikita natin dito na gawa sa batong basalt na siyang pinakamaraming bato dito sa hilaga ng dagat ng Galilea. At ang karamihan sa mga bahay na ito ay may isang palapag lamang na may ilang mga pagbubukod lamang. Tulad ng nakikita natin dito ang mga hagdang ito. Ang mga ito ay isang mahusay na halimbawa dahil nagbibigay ito ng akses alinman sa ikalawang palapag ng isang bahay o akses sa bubong na maaaring ginagamit bilang isang uri ng palapag. At ito ay magkakaugnay din sa isa sa mga himala sa Capernaum na pag-uusapan natin maya-maya lang. Napakaraming mga bagay din mula sa mga bahay ang natagpuan, pangunahing gawa sa keramika tulad ng mga palayok, plato at mga lampara. At natagpuan din ang mga gamit sa pangingisda tulad ng mga kawil at pabigat para sa lambat. Sa maraming mangingisdang naninirahan dito sa Capernaum, naroon din si Pedro. Si Pedro ay nagmula sa Bethsaida, na isang bayan na hindi naman kalayuan dito. Ngunit noong siya ay nasa hustong gulang na, lumipat siya sa Capernaum, malamang para mas mapalapit pa siya sa dagat ng Galilea at higit sa lahat, sa malaking pantalan na narito, literal, para tumira malapit sa kanyang trabaho. At sa lahat ng mga bahay na nakikita natin dito, alin ang tiyak na bahay ni Pedro? Tara, sabay nating alamin ito ngayon. Nakikita natin dito ang pagpapatuloy ng mga paghuhukay ng mga arkeologo. Tingnan ninyo kung gaano kagaganda ang mga bahay noong panahon ni Jesus at kung gaano sila kahusay na napreserba. Ngunit, nandito tayo para hanapin ang bahay ni Pedro. At narito lang ito, sa tabi natin, sa ilalim ng gusaling ito. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Pero ang pangunahing kahalagahan ng bahay na ito ay hindi dahil kay Pedro, kundi dahil kay Jesus. Sa simula ng kanyang ministeryo, si Jesus ay tinanggihan sa Nazaret. At dahil dito, lumipat siya at nanirahan sa Capernaum.
lalo na sa bahay ni Pedro. At ginawa niyang pangunahing base ng kanyang ministeryo ang lugar na ito. Mula rito, naglalakbay siya papunta sa mga kalapit na bayan, tulad ng Magdala, Bethsaida at Corazim. Dito ang naging sentro ng kanyang ministeryo at naging napakahalaga ng bayang ito para sa kanya, kaya tinawag ng Biblia ang Capernaum bilang lungsod ni Jesus. Hindi tinawag ng Biblia na lungsod ni Jesus ang Bethlehem, Nazareth o Jerusalem kahit doon siya ipinanganak, namuhay, ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. At oo, sinasabi ng Biblia na ang bahay ni Jesus ay narito sa Capernaum. Ilang araw pagkatapos, muling pumasok si Jesus sa Capernaum at agad na nabalitaang siya ay nasa bahay. At sa bahay na ito, gumawa si Jesus ng 2 dakilang himala. Isa sa mga ito ay ang pagpapagaling sa biyenan ni Pedro na may lagnat. Noong panahong iyon, ang lagnat ay maaaring maging nakamamatay. At dito rin, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. At makalipas ang ilang araw, muling pumasok si Jesus sa Capernaum at nalaman ng mga tao na siya ay nasa bahay. At agad nagtipon ang napakaraming tao na sa may pintuan ay hindi na sila magkasya at ipinangaral niya sa kanila ang salita. At may dumating na 4 na lalaki na may dalang isang paralitiko upang dalhin siya kay Jesus. At dahil hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao, binuksan nila ang bubong kung saan naroon si Jesus at pagkatapos gumawa ng butas, ibinaba nila ang higaan na kinaroroonan ng paralitiko at nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, kaya't sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay." At siya'y tumayo at agad na binuhat ang kanyang higaan, lumabas siya sa harapan ng lahat. Kaya't namangha ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Hindi pa namin ito nakita kailanman." Narinig namin na ang mga lalaking ito ay binaklas ang bahagi ng bubong, tinanggal ang bahagi ng bubong para maibaba ang paralitiko at pinatutunayan ng mga paghuhukay na arkeolohikal dito sa Capernaum kung paano ito naging posible. Dahil ang mga bahay ay gawa sa bato, batong basaltiko, itong matigas na bato. Ngunit ang mga bubong ay gawa sa mga kahoy na biga at pinupuno ng dayami at putik, kaya naman madaling tanggalin ang bubong. At sa ganitong paraan, inilagay ang taong iyon sa pamamagitan ng bubong at lumabas siyang naglalakad sa pintuan ng harapan ng bahay. Ngunit, paano natin malalaman na ito nga mismo ang bahay na iyon? Paano ko masasabi sa inyo na ito ang bahay ni Pedro kung saan nanirahan si Jesus at gumawa ng kanyang mga himala at hindi isa sa napakaraming bahay dito? Una sa lahat, kapag sinabi kong bahay ni Pedro, hindi ko tinutukoy ang gusaling ito na hugis oktagonal, itong mukhang bilog-bilog. Ang orihinal na bahay ni Pedro noong unang siglo ay itong mga pader na nakikita ninyong tumatawid. At noong itinayo ito, ang bahay na ito ay katulad lang ng ibang mga bahay sa Capernaum. Dito, ito ay bahay ng isang normal na pamilya. Pero sa pagtatapos ng unang siglo, ibig sabihin, mga dekada matapos manirahan dito ni Jesus, ang bahay na ito ay lubusang nagbago ng gamit. Nakikita natin sa mga paghuhukay na wala nang natatagpo ang mga gamit sa bahay tulad ng pinggan at baso, kundi mga gamit na para sa mas maraming tao na nagpapakita na ang bahay na ito sa pagtatapos ng unang siglo ay naging isang sambahayang simbahan. Ang lugar ay inayos, ang mga pader ay tinakpan ng plaster at ang lugar ay ginawang isang espesyal na tahanan. At pati na rin sa mga pader ng bahay ay natagpuan ang mga inskripsyon na tumutukoy kay Jesus at Pedro. Bakit ang lugar ay ginawang isang bahay-sambahan at hindi isang tunay na simbahan? Bakit? Dahil ang Kristyanismo noon ay isang ipinagbabawal at inuusig na relihiyon sa Imperyong Romano noong mga unang siglo nito. At dahil dito, nagsilbi ang lugar na ito bilang isang lihim na simbahan. Pero simula pa noong umpisa. At pagkatapos lamang noong ika-4 na siglo,
Pinalawak at pinaganda ang lugar upang maging isang tunay na simbahan. At sa wakas, noong ika-5 siglo, itinayo ang isang pampublikong simbahan na bukas para sa lahat. Makikita pa rin natin ang mga labi hanggang ngayon, ang simbahang ito na may 8 gilid. Karaniwan noong panahon ng Byzantine na ang mga simbahan ay may 8 gilid. At dahil dito, mayroon tayong makasaysayang linya dito mula pa noong unang siglo hanggang sa kasalukuyan at dahil dito alam natin kung paano maiba ang bahay na ito sa iba pa. At sa wakas, noong 1900 na po itinayo ang simbahang ito at makikita natin na ito ay itinayo sa ibabaw ng mga haligi. Ang ideya ay magkaroon ng simbahan sa lugar. Ngunit sa ganitong paraan, hindi nito matatakpan ang arkeolohiya mula sa panahon ni Jesus. At higit pa riyan, papasok tayo rito. Dahil ginawa nila ang gusali sa isang napaka-interesanteng paraan na ang gitnang bahagi ng sahig ay gawa sa salamin para makita natin ang ibaba at makakonekta tayo sa arkeolohiyang biblikal. Nakasulat sa Biblia na malapit sa bahay ni Pedro, mayroong isang sinagoga kung saan madalas magturo si Jesus tuwing Sabado. At makikita natin ito dito mismo. Tingnan nyo kung gaano kaganda at kahanga-hanga ang sinagogang ito. Nakikita natin na ginawa ito gamit ang pinakamagandang karangyaan noong sinaunang panahon. Ginawa rin ito mula sa batong apog na wala dito sa lugar ng Capernaum. Ang mga batong ito ay dinala mula sa isang malayong lugar, kaya ang mga bato ay pinutol, hinubog at ang ilan pa nga ay pinakinis na nagpapakita ng kahalagahan at pati na rin ng halaga ng pagtatayo ng gusaling ito. Gayunpaman, ang sinagogang ito ay hindi mula sa panahon ni Jesus. Ang sinagogang ito ay itinayo noong ika-4 na siglo, ibig sabihin, mga siglo matapos dumaan si Jesus sa Capernaum. Kaya, nasaan ang sinagoga ni Jesus, ang sinagogang pinupuntahan ni Jesus para magturo? Nasa ilalim ito. Makikita natin dito ng malinaw na may 2 yugto ng konstruksyon. Ang bahagi na itinayo gamit ang batong basalt ay ang pundasyon ng orihinal na sinagoga noong panahon ni Jesus. Gayunpaman, ang orihinal na sinagoga, ito ay alinman sa nawasak o sadyang binaklas. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari dito. Pero kinuha ng mga tao ang mga natirang bahagi ng sinagoga mula rito, iniwan ang pundasyon at itinayo ang bagong sinagoga sa ibabaw nito. At dahil dito, malinaw nating nakikita ang 2 yugto ng konstruksyon at makikita pa natin na hindi talaga sila magkatugma. Ipinapakita nitong malinaw na ang pundasyong ito ay hindi talaga para sa gusaling ito. Kaya, pumasok tayo sa sinagoga ng ika-4 na siglo, pero eksaktong nasa parehong lugar kung saan pumasok si Jesus ilang siglo na ang nakalipas. Nagturo si Jesus sa sinagogang ito at namangha ang mga tao sa awtoridad ng kanyang pagtuturo. Nagturo siya rito tungkol sa kaharian ng langit at tungkol sa tinapay ng buhay. At dito rin nangyari ang isang tagpo na talagang nakakakilabot. Sa mismong sinagogang ito, pinalayas ni Jesus ang mga demonyo. At may isang lalaking lumitaw sa sinagoga na inaalihan ng isang maruming espiritu ng demonyo at siya'y sumigaw ng malakas. Ano ang gusto mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami wasakin? Alam kong mabuti kung sino ka, ang banal ng Diyos. Ngunit pinagalitan siya ni Jesus na nagsabi, tumahimik ka at lumabas ka sa taong iyan. Ang demonyo, matapos niyang ihagis ang lalaki sa sahig sa harap ng lahat, ay lumabas mula sa taong iyon nang hindi siya sinaktan. Lahat ay namangha at nag-usap-usap. Anong salita ito?
sapagkat sa kapangyarihan at autoridad, inuutusan niya ang masasamang espiritu at sila ay lumalabas. At ang kasikatan ni Jesus ay kumalat sa lahat ng dako ng rehiyong iyon. Ang himalang ito ay nangyari sa sinagogang ito. At dito sa Capernaum, pinagaling din ni Jesus ang alipin ng senturyon. Pinagaling ang lalaking tuyot ang kamay. At marami pang ibang himala, lalo na ang mga pagpapagaling. Napaka-espesyal ng lungsod na ito. Ito ang naging sentro ng ministeryo ni Jesus, kung saan siya gumawa ng napakaraming himala. Kaya bakit sinabi ni Jesus na mas masahol pa ang lungsod na ito kaysa sa Sodoma? Pakinggan natin mismo ang mga salita ni Jesus tungkol sa lugar na ito. Kaya sinimulan ni Jesus na pagsabihan ang mga lungsod kung saan siya gumawa ng maraming himala dahil hindi sila nagsisi. Kawawa ka, Corazim! Kawawa ka, Betsaida! Dahil kung sa Tiro at sa Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may suot na sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, mas magaan ang parusa para sa Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, iniisip mo bang itataas ka hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa impyerno. Dahil kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mas magaan ang parusa para sa lupa ng Sodoma kaysa sa iyo. Isinumpa ni Jesus ang tatlong lungsod, Capernaum at pati na rin ang Betsaida at Corazim. Ang tatlong lungsod na ito ang pinakamaraming nakasaksi ng mga himala ni Jesus. At kahit na nakita nila ang lahat ng iyon, at naroon pa si Jesus sa kanyang mga lingguhang turo, gayunpaman, hindi pa rin nagsisi ang mga lungsod, hindi nila binago ang kanilang mga paraan. Isipin nyo na napapaligiran kayo ng mga himala na maging kapitbahay ni Jesus, at kahit ganoon, pinanatili pa rin nila ang mga tiwaling buhay ng ilan sa mga tao sa lungsod. At dahil doon, inihalintulad sila ni Jesus sa Sodoma, Tiro at Sidon. At ano ang nangyari sa mga lungsod na iyon? Ang tatlong lungsod ay nawasak sa isang malakas na lindol. Noong taong 749, nagkaroon ng napakalakas na lindol dito sa Galilea, kung saan napakaraming lungsod ang nawasak. At ang karamihan sa mga lungsod na ito ay muling itinayo, muling binuhay. Ngunit, ang tatlong ito ay nanatiling guho. At ayon sa arkeolohiya, alam natin ito dahil noong nagsimula ang mga paghuhukay dito noong ika-19 na siglo, lahat ng mga haliging ito ay nakahandusay sa parehong direksyon. Dahil sa paggalaw ng lupa, bumagsak ang mga haligi at nanatiling parang nagyelo sa oras ang lungsod na ito. At ang tatlong lungsod na ito ay muling natuklasan lamang sa makabagong panahon, salamat sa mga arkeologo at mga mananaliksik. Ang Capernaum, particular, ay natukoy lamang noong 1838 ni Edward Robinson. At ang mga guhong ito ang patunay, ang katuparan ng mga salitang ito ni Jesus. Marami tayong mga sinaunang lungsod dito sa Israel. Pero ang tatlong lungsod na ito, gaya ng nakikita natin sa paligid natin, ay nanatiling guho. Pero ang katapusan ng kwento ng Capernaum, hindi ko ito nakikita bilang kakilakilabot o malungkot, kundi bilang isang revolusyon ng pananampalataya. Dumating si Jesus at gumawa ng mga himala, pero hindi pa rin naniwala ang mga tao kahit nakita nila ito. At makalipas ang 2,000 taon, muling natuklasan ang lugar, muling hinukay at binuksan sa publiko at libo-libong tao araw-araw ang pumupunta para makita ang lugar na ito, lalo na ang mga peregrino na pumupunta upang makilala ang banal na lupain, kaya ang lungsod sa kasalukuyan puno ito ng mga taong hindi nakita si Jesus noong naglakad siya dito, pero may lubos na pananampalataya sa kanya. Kaya ang lungsod na ito na dating simbolo ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng pagsisisi,
ay naging isa sa mga pangunahing lugar ng pananampalatayang Kristiyano sa buong banal na lupain. At dahil dito, kung nagpaplano kayong maglakbay papuntang Israel, talaga namang hindi dapat palampasin ang lugar na ito dahil sa kahalagahan nitong historikal at pati na rin sa arkeolohiya nito. Sana nagustuhan ninyo ang video ngayon at magkita tayo ulit sa susunod na linggo.